star. Nasaan ka during those stages? During those Mucha stages or na Kia? para nasa awkward stage ka? Teenager. Okay. My last po kasi was Star na po, which is last year. Pero before that po kasi, since the pandemic, hindi po pwede yung age ng 15 po babae. I was 14 pa lang po that time. So, ayun po, yun po yung isang naging reason. Kaya po siguro, hindi ako masyado nakikita ng on-screen. More on online platforms lang po since bawal po mag-shoot doon yung 1500. Yun po. Okay. Tinapos mo yung pag-aaral mo? Okay naman po, homeschool po ako. Okay. Ilang taon ka na ngayon? 17 po. 17. Oo, pag-gets pa rin. Pag-gets pa rin. Okay, thank you. Si Beaver naman. This is your launching movie. Yes po, yes. Okay, napaka-swerte mo. Super po. Oo, dahil launching mo, first movie mo, and you have this cast. Is it your dad who produced this movie? Actually, the film po is produced by Rems Film Production. Pero sa super excited po ni Mommy and sa support niyo po sa akin is parang in a way nag-collab na po sila nila Direk. So ayun, I'm super thankful of course to my parents, Daddy, Mommy, to my family. Yun po. Kasi ikaw ang bida ng pelikula. So definitely ikaw ang magdadala. Hindi ka ba kinakabahan? Especially so na malapit nito palalas. Super po. Actually, I can't find the word po to express how nervous I was, especially at first. Pero one thing po talaga na I took or I did para po to prepare for this film was to really gain a lot more confidence that I had before. Kasi mahihayin po talaga ako before. Pero with the help of course, veteran actors and actors po natin, Matia and Maxine, Direk, talagang natulungan po nila ako to do this. And by that po, I'm really thankful to them. Direk, you're one of the producers of the movie. Isa ka rin sa producer ng pelikula. Ang Rams Entertainment has been producing a lot of content. So, I'm one of the owner. Meron po kayong mga stakeholder din. We have sponsors din, mga to come up with the funds for the project. Pinakamaganda lang nito dahil when I asked Star Magic dun sa first play, nung na-roll call po yung tatlong pangalan na to, actually marami kami nagpilian. Wala po kay Maxine, kay Mutia at saka kay Beaver, yung mga magulang po nila, sobra po sila sa mga supporta. Pagdalawa, we have this marketing team also din na pagdating naman sa locations, for example, we have tie-up with Apak Benguet, with Attorney Set of Cordillera. So, sabi namin, ito'y kaya natin gawin for this. So, marami po pinagalingan yung budget and I'm so happy din na marami din po natulong talaga para dito sa project na. Kaya po. Bukod sa cast, ano ang may pagmamalaki ng pelikula for the audience na suportahan dito? The first idea of this film is number one, mag-shoot kami sa Japan or Korea. Kasi gusto namin ipakita yung, ngayon kasi ang trend is Korean films na. Tapos nung nag-check po kami ng location, nung nalaman ko na hindi lang ang location is all about Atok Benguet. Nung pumunta mismo ako sa Atok, nung inikot ko yung Atok, hindi lang yung tourism lang na pwede mong makita sa poster. Nung inikot ko, ang isa sa pwedeng ipagmalaki, marami pa talagang untapped culture and location sa Atok Benguet, sa Cordillera, na higit pa dun sa mga nakapanood natin sa ibang bansa. Kaya pag nakita niyo po yung pelikula, ang may pagmamalaki po natin is kuha po ito ng Pinoy at gawa po sa Pilipinas. Yun po ang pinakamaganda dito sa pelikula. Thank you. Sa mga seniors senior cast. Sorry Hindi ako kasama dyan. Dapat Dennis mag-backfill ka kay Tita Aster. Senior daw eh. Si Sol, si Dennis. Sino mo muna yung mga senior dito? Ako. Sa cast, Tita. Yung tinutukoy mo si Dennis Manila at si Suliman. Ako yung simulan ko kay Sol. Tapos
May naman, may disclaimer. Okay. Ano naman? Senior sa mga bagets. Last question ko na to ha. Ano naman ang may pagmamalaki nyo being part of this movie? At ano ang contribution nyo? Ako po, pagmamalaki ko, naging bahagi ako ng isang pamilya na kapag ginagawa namin ito. Kahit na bumabagyo at kung ano man yung nalakas ng bagyo eh. Talagang hindi ako nakaakyat, dasal kami na makaakyat eh. Pero pinahintulutan kami talaga ng umakyat at makapagtrabaho at makasweldo. Hindi ako. Naging, tsaka yung mga tinutulugan namin, walang ilaw. Yung gano'n. Pero masaya kami, kandila lang. Tapos, nakakahanap kami ng saya sa lahat ng mga ginagawa namin. Tapos, lalo na yung sa production at yung pinakamaliit na bahagi ng gumawa ng pelikula. Maraming salamat sa inyo at inalalayan niyo si Tatay Sol para nirarayon mo na siya. Ang lamig eh. Thank you Si Dennis nga, piling nga nirarayon mo siya. Tawag dito, memorable yung pag-akyat ko sa Ato kasi the first time kong nakapunta sa Ato Benguet. Dati, pagka nakapunta ka ng Baguio, happy ka na, dahil nakapag-Baguio ka na. Pero ngayon, pag nakarating ka ng Ato, hindi ka na ma-happy na sa Baguio ka na nakarating. Pag nakita mo yung Ato, yung beauty ng Ato, nahirapan talaga kami pag-akyat, lalo ako. Nung umakyat kami, medyo inabot na ako ng gabi papunta from Baguio to Ato. Mga 11 na landslides ang dinaanan ko bago ko nakarating sa taas. Dahil sobrang bagyo, lakas ng ulan. Pero nung narating ko yung Ato, tapos nakita ko nung araw, nung morning, sabi ko, grabe, nasa Pilipinas lang pala ang pinakamaganda lugar na dapat pag-shootingan ng mga movie maker at mga gumagawa ng TV shows. So, maganda yung idea ni Gabi na bago natin i-promote yung beauty ng ibang bansa, mas magandang i-promote na muna natin yung beauty ng sarili nating bansa para magkaroon tayo ng mas mataas na local tourism. Correct. Kaysa gastusin natin ang ating mga kinikita sa ibang bansa, try nyo na dito muna panuorin itong pelikula na ito. Talagang na-maximize ni Direk Gabi yung ganda ng Ato. Dennis, from Baguio to Ato, ilang oras? Well, nung time na umakyat kami, kasi nga dahil hindi ka pwedeng, ang bagal ng pagbaho namin, siguro ako mga inabot ako ng 5 hours. Pero kung maganda ang panahon, siguro kaya ng mga 2.5. Kasi hindi ka mabilis dahil matarik siya I think Ato is one of the highest level sa Benguet. Mas mataas pa to sa elevation. Sikat na isang lugar to. Sagada. Mas mataas pa siya sa Sagada. Di ba lagi natin i-mention Sagada? Pag nagpunta kayo ng Ato, mababa yung Sagada. Kasi from Ato, bababa, papuntang Sagada, bababa. So, tapos, na-excite ako sa pelikula dahil siyempre si Mucha yung lahat ng kasama dahil magiging anak ko siya dito. By accident, naging anak ko siya rito dahil si Claudine ng talagang nanay niya. Nagkita kami by accident sa bus. At may mangyayaring hindi maganda, so mapupunta sa akin si Mucha. At maganda yung mga eksena namin, especially nung maliit pa siya, nung inaalagaan ko siya. And very touching yung mga moments namin, lalo na yung mga eksena namin ni Claudine. And this is my first movie with Claudine Barreto. That's why excited ako nung sabi ni Gabi sa akin na ako yung gaganap na Anton. Pag-usapan natin yung mga eksena ng Claudine. Of course, Angelica Chu. Yes, ako very memorable itong Magic Hers. Una-una. When Magic Hers? When Magic Hers. Itong movie kasi ito, nabasa ko yung script. Kinabasa ko pala yung script, honestly, umiiyak na ako. Sobrang very emotionally, nakaka-relate ako. And then, nung
Rachel Benaventures na ni Ernest. So, feel ko yung role ko kasi ni anak ko lalaki. So, si Ernest lalaki, si Beaver Magdalas. So, nakita ko doon sa pelikula ito, it's not hindi lang magaling na ma-host ni Director si Gab Ramos, ang production, mababait, pati ang buong staff. Dito ko nakita yung nakaramdaman ko ng family. Kasi usually, di ba, pag nag-shooting ka, after the shooting, wala na, kanya-kanya na. Dito, shooting friends lang yung iba. Yes. Hindi mo naranasan yan dati. Dito kasi sa Magic dito sa Magic Horse kasi naranasan ko na yung para kami isang pamilya. Dito sa with Magic Horse. Yeah, with Magic Horse. Experience mo dati yung shooting friends lang. Hindi naman. No comment ako. Dito kasi sa movie nito, nararamdaman ko yung pamilya kami. And everything tuwing umaarte kami ng Beaver at dito sa eksena ko, dito ko talaga nailabas yung sakit, yung pain, failure, hurts. So sabi ko, it's a perfect timing yung binigay sa akin role. Dahil marami akong tinatago yung mabibigat na nasa loob ko, nailabas ko lahat dito sa movie ito. And I'm very happy na I'm glad na ako yung nanay ng Beaver Magdalas dito. At ang huhusin, umarati din ng mga bata. Si Mutya, si Maxine, si Dennis, lahat sila. Actually, nagulat niya ako, si Sol pa lang asawa ko dito. Sabi ko, sino ang asawa ko dito? Ako po. Ay, ikaw pa lang asawa ko dito. So, nakapag-asawa ako ng mayaman na isa akong elegant na businesswoman na martir na nanay. So, dito sa movie ito, kakaiba po, abangan nyo, sobrang ganda. Hindi lang yung tourism, favorite place ko ang Baguio, mahuhusay ang mga artista, mahuhusay ang director, at magandang script. Napakagandang story. Hindi kayo uuwi na malungkot. Uuwi kayo ng masaya na may kasamang luha sapagkat tapos sa puso yung eksena natin. Masaya iiyak. Yeah, para kasi iiyak, diba, in love. Kasi because I believe love is sacrifice, love is blind. So dito mo makikita lahat yung anong ibig sabihin ng pag-ibig. Sa kung gusto mo naman ng totoong pag-ibig, what is love, panoorin po itong pelikula nito. Thank you very much, Angelica Jones. Mamaya may interview kay Cheryl ngayon. Pero si Mita Aster nga pala may YouTube channel na almost 400,000 ang kanyang subscribers. And I'm sure nakaschedule na sila Beaver at Ramaggas sa kanyang YouTube channel. Si Sabi Asa sa mag-schedule. Nasubo talaga si Mita Aster. The next set of questions will come from, of course, from ABS-CBN.com. Ang daming pinagsusulat. At People's Journal at Philippine Star, Miss Lea Salterio. Ayun. Ito yung mas maganda yan. Ayun. Yes. Direct Abby. Direct, paano mo napili yung location nyo na out of Benguet for the film? Yung premise po ng story is kailangan yung main cast ko, which is si Mutya, kailangan siya nasa province look siya. Yun ang una, kasi nailayo siya ng kanyang tadhana para makapunta doon, parang gano'n. So, ang sunod na question, sa team namin, saan natin ilalakap yung anong milyo tayo? Bakit ang layo? Oo, so, anong milyo natin? Anong bago sa milyo? Sabi ng Baguio, marami ng Baguio. Sagada, marami ng Sagada. Try natin yung Apo, may yung suggest. So, nung nilugun namin yung hunting location doon, so, para kami check ng magazine, check kami yung check. Oy, napanood ko na yun, nakita ko na yan, nagkapita sila dyan. Pasya na natin, puntahan natin. Dahil kulang-kulang 2 weeks ko yun, kumino talaga kami, na-pinpoint namin yung mga lugar na, wow, hindi ko na napunta ng kahit sinong bisita. Wow, hindi ko ba nakita sa Instagram to. Wow, hindi ko ba nakita ng daan, flower farm. Pero nakita nyo ba yung Cypress? Unang panahon, sa panahon ng hapon, may pumunta doon. Tapos ingatan nila yung mga mountain of Cypress na halaman. Nakita nyo ba yung puro cactus naman ay may babuke. So sabi ko, dito natin kunin. So para may story sila, meron pa silang katalog na
pag nakita nila, puntahan namin yun, makakatulong din tayo sa LGUs na natin. At batch na match po, din ang flower arranger. Direk, since you were given your cast before the start of the film, how easy was that for you? Na nandiyan na yung tapos sa'yo na tapos i-direct na lang sila with the script. Who wrote the script? Dalawa po kami, nato po si Jerome Baguio. Jerome, akin pong co-writer si Jerome Baguio. Kayo po na-create yan. Siya po si, hindi po mahirap mag-direct at mag-assemble ng cast. Alam niyo po ba yung mahirap sa amin? 3 days na nakamark na kami sa Baguio and Apoc for first 10 days, mayroon po kami bagyong paparating noong September. Hindi po kami makapag-back out. Kasi po, ang alam namin, hindi dadaan ng Cordillera. Ang usapan ng... Anong pangalan ng site mo na yun? Ang usapan namin ng Baguio, na-text kami, hanggang Maynila ka lang. Nag-text back, huwag ka mag-alala hanggang Bulacan lang kami. So, binahasi Bulacan na kami paakyat doon. Yung first 3 days po namin sa Baguio, asin talaga kung giba-giba na si Kuya Sol, hindi namin alam paano namin itatas. Naroon na po lahat ng artista namin. Even si Claudine nadoon na, Miss Claudine Barreto na po yun, nakasama ang anak. Nadoon na. Si Sir Dennis Padilla nadoon na. Si Angelica na ako, hindi pa po kami nakakapag-reply. Kasi wala po kaming communication. The hardest part is, how can I communicate with this veteran actors and actresses? At hindi naman po ako nila binigo. Bakit? Napaka-professional po sila. Tama po si Kuya Suliman, sa kantina lamang kami. Yung battery kailangan namin i-reserve. Kasi wala po kaming mga church eh. Wala pa rin po kaming genset dati. Ang genset po namin, inintay namin makadaan mula Manila papuntang Baguio para po makakuha kami ng genset dito sa Manila. Ganun po siya. Pero direct, you know naman kasi na yung mga Burmans talagang Baguio. Bakit pinischedule ng Burman sa... Ay, magandang tanong po yan. Yes. Binabantayan po namin ang pag-bloom ng bulaklak. Ang inihintay po namin, ang tourism, sila po nagsasabi na direct, ang lahat ng paper roses, kasi ayaw po ng mga daisy, para ano pa to, sunflower, para ano pa, doon kami sa paper roses, doon kami sa mga bulaklak na hindi natin nakikita. Awa naman po ng Diyos, pagdating namin doon, kakunti na lang din sila. Pero meron kami sa mga indoor. Kaya rin po kami nagtagal, yung sunod na reshoot namin, yung mga artist, takbo, sinabi sa nila, wait lang tayo. Sa sunod naman, after September, yung December naman, nag-bloom naman ang panibagong batch ng mga bulaklak. Kasi sabi ko, yes, nandun na po, nag-ahay na po sa amin yung flowers. Flower po. So, yun po yung sobrang, lalo itong tatlong to, yung mga pin artist ko, sobrang professional po din na si Maxine nga po, nanginginig yan, meron kaming eksena na parang sa normal lang. Pero nasa 7 degree ang lamig doon. Ito, kailangan niyang umiyak si Mutya, 5 degree po yun. Ang nakita niyo po yung ano namin lahat. So, very professional po sila lahat. And parang feeling ko test din ng pagiging director nila, hindi na sa akin eh. My job is halfway end na. Kung gano'n pa ganito. January, February. Pareho po yun. Yung una, Baguio. Yung kadalawa, yung December na lamig naman. So ilang months ang shooting nito? Total po ng shooting days namin, umabot po kami ng nasa 20 days. Pero po yung iba-iba po yun. Yung May namin is 10, then 4 days kami, 3 days lang kaming May. The rest po yung balik namin as crew and staff para po makuha namin yung iba po mga kataways. Okay, next. Okay. Pero bongga yung bulaklak na hindi nakikita. Oo nga. Ano kaya yun? Yung tatlong lead stars, how fulfilling are your roles for you respectively? Nagampanan niyo ba? May disappointment ba? Si Direk, nabigyan ba siya ng disappointment? O ano yung challenge ng roles for you respectively?
considering this is my first ever film, and bago lang din po ako sa industriya, hindi pa po ako nagka-teleserye, and yung background ko po before that, before this project, the When Magic Hurts. It's a small series sa Pi channel, if you're familiar with that channel as well. So I can really say po na wala pa po masyadong experience, and I can really say that experience is the best teacher. So what I did po, it's very challenging for me, so I really take the opportunity to have the Star Magic acting workshop under Direk Ryan Carlos, kasi I truly believe po na lahat naman na pag-aaralan po. And by that po, yung kaba, natuturuan din kami doon kung paano yung, kasi po I can't deny na I feel kaba whenever I'm in front of the camera, in front of the veterans as well. That's why the workshop. I can't deny, I feel kaba. That's why the workshop really helps po. It's a bit challenging, and kung masasabi ko po kung maganda ba or nabigyan ko ba ng justice yung role ko, ang masasabi ko lang po, I really did my best, and ang makakasabi lang po nun, kayo po at yung mga viewers ko. Okay, so you feel ka ba, ha? Okay. Ikaw mo siya. For me po, yung sa role ko, na-challenge po ako kasi nung nag-usap kami ni Direk, sabi niya sa akin, gusto mong makita sa'yo na strong ka. Strong ka, pero sa loob basag ka. So nung sinabi po na yun, sabi ko, kinabahan po ako actually, kasi parang kailangan, nasa loob lang po yung fragile side mo talaga eh, pero strong ka. Tapos, for me yung sa portrayal po, hindi ko po kasi napapanood. Hindi po namin napapanood yung full movie. So ako po, actually tinatanong ko si Direk, kamusta? Kasi ako po, sa totoo lang, ginajudge ko rin po yung acting ko. Kapag may mga scene po, ganyan, tinitignan ko po if, like, satisfied ako, or, ay, sayang, kulang, parang ganyan po. So sa totoo lang po, kinakabahan po talaga ako kasi hindi ko pa po alam kung ano yung magiging review, ano ba talaga yung final say ng mga tao. Pero, for all I know po is, I did my best naman po. It's because of Direk po kasi hinahayaan niya kami na mas mag-improve. And tinatanong niya kami, kampante ka na doon. Very open si Direk sa mga suggestions po. So for me, super big help po nun. Yun po. Thank you much. Next speaker. Ako po, it is fulfilling. Pero hindi pa nga po namin napapanood yung movie entirely, so I can't say that to 100% extent. Pero it's fulfilling po because, as I've said before, isa po talaga yung rom-com sa mga gusto kong ganapan na roles. And very thankful po na naganapan ko po ito for my first time here. And ayun po, in my struggles, yung confidence ko nga po. So I really had to face po talaga yung pakikipag-socialize with others. Kasi before pa, I was very afraid. So in school po, I started to try to open up topics po with other people there. So I feel like malaki po in-improve ng confidence ko since then. And that's also very fulfilling. Thank you.